Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 9 hanggang 15. So mga Leo, alam mo na, ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan? Let's see, let's see. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga mahal kong Leo ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Eight of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hanged Man. In the area of what you need, meron kang the King of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Two of Pentacles. In your near future, meron po kayong the Page of Swords. In your challenge, meron po kayong the Star card. Sa inyo pong fortune, meron po kayong the Ten of Swords. Beautiful, beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong Ace of Cups. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Leo, salamat po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Ilang lang po yun tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong din po yan. So keep on liking, keep on commenting. Thank you, thank you, thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Hermit card. Okay? Panahon to, Leo, for you to really isolate yourself muna this time. I don't know why. Parang kailangan mo daw muna magpahinga, bumitaw, lumayo, mag-solo. Parang ganun. In order for you to really see yung mga bagay na panggulo para ma-realize mo rin kung ano yung mga bagay na para sa'yo. Ramdam ko na parang sawang-sawa ka na sa gulo, sa hirap, sa pagod, sa kayod, sa sobrang sakripisyo, yung sobrang pagbibigay, na parang na-feel mo na parang upos na upos ka na and gusto mong mahanap talaga yung right direction, yung purpose in life. At some point, naramdaman ko dito yung parang burnout na burnout ka na eh. Parang lahat na lang ng bagay pinapasan mo, kinakaya mo, hinaharap mo, na parang minsan iniisip mo, robot na ba ako? Parang I'm just going to work, I'm just doing this involuntarily, na parang kailangan ko lang siyang gawin, pero hindi ko na ramdam yung passion ko, parang ganon. So now is the right time for you to really, isolate muna, solo ka muna, para makapagpahinga, para makapag-isip, para pagbalik mo, alam mo na yung mga dapat itama, alam mo na yung mga dapat itaboy sa buhay mo, at talaga makapag-focus ka na lang sa purpose mo in life. Okay? So ngayon, tinatawag ka ng yung spirit guides. Kung ayaw mo man maggumastos, no? Kung ayaw mo gumastos para lumayo or magbakasyon, kahit sa bahay lang, no? Isolate yourself sa garden mo habang nagluluto ka, yung luxury of being alone. Yan, magagamit mo yan para makapag-isip ka ng tama at lumuwag ang iyong damdamin sa bagay-bagay. At doon papasok talaga yung kaliwanagan sa mga balak mo pang gawin soon. Okay? Napakagandang payo yan para sa'yo. In your background ay meron kang card of the week. Meron kang awareness. Yes. Maintain awareness. Be present in every moment. Sabi dito, kung talagang burnout na burnout ka na, kailangan mo maging aware para saan ko ba ito ginagawa? Ano yung purpose? Ano yung reason? Kailangan maintindihan ko muna. And kung gulong-gulo ka na ngayon, kailangan talaga nating lumayo muna para tayo ay makapag-isip at makita natin on our own two eyes yung realidad ng ating buhay at kung ano yung mga dapat nating gawin para mawala itong mga kalituhan na ito or kaguluhan na ito. Okay? Especially in your core energy, you have the Eight of Pentacles. Alam ng yung spirit guides kung gaano ka kapagod, kung gaano ka dedicated and motivated sa pagkatrabaho mo sa isang bagay. Kulang ka na sa tulog, kulang ka sa pahinga, wala ka ng time for the family. Kasi talagang binuhos mo ang lahat dito. Nagpakasipag ka, pinakita mo na ikaw ay professional, binuhos mo ang lahat. To the point na parang, teka, kaya ko pa ba? Iniisip mo kung worth it pa ba lahat ng ito? Kasi parang naghihintay ka ng resulta, naghihintay ka ng development, pero parang walang nangyayari, no? Kaya ngayon parang napapatanong ka na parang, teka, para saan pa ba to?
Bakit ako nagpapagod dito? Ano ba kakahinatnan nito? So you're thinking long hard enough doon sa binibigay mo and you don't know kung karapat-dapat pa bang ibigay. Dahil pagod ka na nga and you feel like parang unfair. Hindi binibigay yung para sa akin, hindi binibigay yung gusto ko. Anong pang saysay nito? So now is the right time for you na bumitaw panandalian para makapag-isip, para mahanap yung mga dapat gagawin pagbalik. Okay? Clarify natin siya. Eight of Pentacles is being clarified by ramdam ko yung pagkaligaw eh. Ramdam ko yung pagkapagod, kawalan ng gana, kawalan ng amor, kahit na ang galing-galing mo naman dito at talaga namang bihasa ka dyan, pero nawawala ka na ng energy eh. Dahil nga parang walang nangyayari, no? Ten of Pentacles, the Page of Cups. May surprise ang naghihintay, no? Page of Cups all about surprises, talagang boom. Akala mo talo ka na, akala mo wala, biglang may darating na magandang shift, a positive shift sa mga bagay na inaakala mong dulo na or wala nang katapusan, no? So magalak ka, Leo, ang iyong attentiveness, ang iyong dedikasyon, motivation na makuha yung magandang bunga sa ginagawa mong ito ay talaga namang bubulaga sa'yo. No? So now is the right time for you to really be playful. Panahon to para huminga, mag-adjust, and also wag daw masyadong dibdibin. Yung narinig ko dito, wag mo daw masyadong dibdibin. Relax ka lang, learn to play around, and you will see kung gaano ito aandar ng matino sa buhay mo. Sabi ko nga, may sorpresa kang dapat antabayanan at talaga namang magpapabangon sa'yo at magpapaklaro ng journey mo forward. Congrats po, okay? Claim mo to para sa'yo to. So, Leo, ano ba tong pinagsusumikapan mo na gusto mong magbunga na? Comment down below, i-manifest na natin yan. Ano ba yung pinagpapaguran ni Leo na gusto mo na talagang makuha ang result? Comment down below, i-manifest mo, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, the Hanged Man. Okay? Leo, sabi dito, upo muna. Pause muna daw tayo. Okay? Alam ko pagod ka na, kahit na may darating sa iyong sorpresa at talagang magandang balita na hindi mo akalaing darating dito, panahon to para maupo ka. Para may dumating na magandang bagay, pinagsumikapan ko to, akala ko wala na pero meron pa pala. So, para magkaroon to ng magandang andar sa'yo at mas tumagal, no, kailangan nating paghandaan. Maupo. Let's plan meticulously. Klaro, no? So, magmuni-muni ka. Alamin mo kung ano ba talaga yung nais mo sa bagay na ito, paano siya suswak sa buhay mo, no? Para magamit siya forward. Example, trabaho ka ng trabaho tungkol sa isang project, biglang boom, approved, no? Dahil na-aprobahan na, hindi mo akalaing ma-aprobahan ito, ano yung next move natin? Para ito yung magdire-diretso. Parang ganon. So, kapag alam mo kung ano yung purpose itong pinaglalaban mo, madali sa yung kumapit dito at huwag bumitaw. Okay? So, para hindi magkaroon daw ng delay, kailangan maliwanag sa'yo, step by step, kung ano yung dapat gawin after magkaroon ng magandang balita. Okay? Importante yan. Clarify natin. So mga Leo, ano pong birthday ninyo? Ikaw by July Leo or August Leo? Comment down below. The Hanged Man is being clarified by the Two of Pentacles. Yes, two is here. Telling you you're aligned to your higher self. Kung ano man tong mga nangyayari sa'yo at mga papasok pa sa'yo at darating sa'yo, ito'y nakatadhanang dumating. Naka-align ka sa higher self mo sa langit at itong surpresang ito ay talaga namang destined mong makuha. So congrats po. Okay? So, the Two of Pentacles clarifying our Hanged Man. Sinasabi dito na kailangan talagang timbangin mo muna ang lahat-lahat bago tayo kumilos. Diba? Tingnan mo siya, talagang nakalambitin siya diyan, inaaral niyang mabuti, hindi muna siya gagalaw hanggat hindi siya sure. So ganun ka din. Bago ka kumilos sa isang desisyon para sa mga pangarap at gusto mong makuha, kailangan balansehin mo muna, pamiliin mo muna, no? Tingnan mo muna kung alin ba dyan ang para sa akin at alin ang hindi. Ito ba yung right move o ito? Baka naman ganito o baka ganyan. So pag pinag-isipan, binalanse, malalaman mo na kung ano yung tamang hakbang moving forward na walang delay, na walang antala, na walang paandap-andap. Okay? Kung talagang gusto mong mag-smooth sailing ito, kailangan talagang balansehin mo lahat ng aspeto para alam mo yung dapat mong yakapin, dapat mong unahin. Okay?
In the area of what you need, meron kang the King of Pentacles. Ang kailangan mo ngayon, maging practical ka, Leo. Alam ko marami kang gustong gawin, malaki ang pangarap mo, mataas ang vision mo for your life, pero kung hindi naman siya kayang gawin, hindi siya practical, di ba? Sabi dito, panahon na to for you to think about long term. Hindi yung para ngayon lang, hindi para lang sa next 6 months, kailangan pang matagalan. So, kung ano naman tong tinatrabaho mo ngayon, kapitan mo yan dahil nga yung paparating na sorpresa ay talaga naman mag-require sa'yo ng commitment. Kumbaga, kailangan committed ka dito, papanindigan mo ito, at kakapitan mo to para lumago ng tama, tumagal sa'yo. No? Now is the right time for you na itanim na yung pundasyon na yan para pag tumagal, matibay na, hindi na kayang tibagin nino man, at dire-diretso ka sa yung success. Okay? You're on the path of success. Kaya ang dapat gawin ngayon, seryoso ka sa ginagawa mong yan while enjoying the process. Di ba napaka-ironic? Seryosohin pero mag-enjoy. Seryosohin yung path, seryosohin yung blessing, pero habang ginagawa, dapat relax ka lang, enjoy ka lang. Para hindi ka bumitaw, para hindi mo siya sukuan. Okay? Siyempre, wala namang tagumpay na madali, di ba? Wala namang success na ganun lang, no. Ang mga tagumpay, pinagsumikapan, pinaghihirapan, at yun ang dapat mo daw maintindihan ngayon. Okay? King of Pentacles being clarified by the Ten of Swords. 10 is here. Hindi yan anak ni Ai sa tanging ina, no? Sabi dito, talagang ending na of hardship. Talagang rurok na to ng pain. Lahat ng pagkadapa mo, lahat ng mga kasawiang palad, ending na yan, dulo na yan. Wala nang hihigit pa dyan. Kaya palakpakan, ending na ng hardship mo, ending na ng pagkalubog mo, no? Ngayon sabi dito, para makaahon ka na, makabangon ka na, at makabawi ka na sa buhay, kailangan talaga ngayon simulan natin yung mga solid, yung mga permanenteng aksyon na ikakabangon natin. Tama na yung mga etche-bureche sa paligid ng mga temporary. Yung talagang hindi mo naman aasahan kung may makukuha ka ba doon. Doon ka pumunta sa sigurado, okay? At saka permanente for you. Para talagang hindi ka nababalik sa kalugmukan na ito. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Two of Pentacles. Sabi dito, punong-puno na yung kamay mo. Sobrang busy mo na, hindi na balance ang life eh. Dahil kakakayod, halimbawa may trabaho ka today, mamayang hapon may sideline ka pa, pag uwi mo, aasikasuhin mo pa yung mga anak mo, bago matulog, maglalaba ka pa. So, lahat punong-puno na yung kamay mo. Hindi mo na alam kung paano pagkakasyahin yung mga bagay-bagay sa'yo. But your spirit guides are telling you, dahil sa hard work mo at diskarte mo, may biglang surpresang magandang bagay na nangyari dito. No? Alam ni God kung gaano mo kamahal at gaano kaimportante sa'yo itong pinagsumikapan na ito. Kasi hindi lang to para sa'yo eh. Para sa pamilya, para sa kinabukasan, para sa mga anak, sa mga apo. Kaya pilit mong kinakayang hawakan ng lahat. Pero sabi dito, kailangan talagang hanapin mo yung purpose mo eh. Meron ka daw dapat i-give up eh, or bitawan na hindi naman talaga ganun ka-importante. No? Para yung oras mo, meron ka pang free time for yourself. Okay? Alamin mo yan ngayon, Leo. Ano ba yung mga pilit mong niyayakap at inaasikaso at dapat nang pabayaan, dapat na ipasa sa iba? Example, sa work. Ikaw pa rin nag-aasikaso ng mga documents, nagpa-file ng documents. Hindi mo naman work yun. So ipasa mo na sa iba yon. Pagaanin mo ang buhay mo, hanapin mo talaga yung para sa'yo, yung purpose mo, at doon ka mag-effort. Tumilapon, we have Page of Wands and the Page of Pentacles. 2 pages. May bagong darating sa'yo. 3 pala. 1, 2, 3. 3 pages na to. New thing, new lesson. May mga bagong dapat kang asikasuhin or gawin or yakapin at talagang yun yung para sa'yo. Okay? So now, dahil binabalanse mo na yung buhay mo, inaalis mo na yung mga hindi para sa'yo, nagkakaroon ka tuloy ngayon ng bukas sa daan para sa mga bagong bagay. Okay? Now, may darating sa yung new opportunity na parang sabi mo, ay ayoko niyan, pagod na ako, busy na ako eh. Sorry, wag na lang. Pero nakita mo, ay, parang kaya kong aralin. Parang kaya ko siyang pagtiyagaan at saka i-research. Kaya ko siyang i-training ang sarili ko dyan. So nakita mo yung potential. So na ngayon, nililinis mo na ang buhay mo. Sabi mo, okay, ito yung schedule ko. Alin ba dito dapat kong i-give up para maging open sa mga bagong bagay na ito?
Nakita ko na gusto mong i-grab yung opportunity kasi sayang eh. Nakita mo na kaya mo namang pagsumikapan. Ito yung surpresang dumating, no? Na talaga namang, sige, ipaprioritize ko to, tututukan ko yan because nakita mo na maaaring magpalago to ng kaperahan mo. No? So congrats po. Kung ano naman tong bagong opportunity na isisingit mo sa busy mong schedule, no? Talagang pilit mo siyang yayakapin, isasama sa buhay mo para magkaroon ng magandang andar ang mga pinaghihirapan. Congrats po, ha? So para madalian ka dyan, i-give up mo na yung iba para makapag-focus ka dyan, okay? In your near future, meron kang the Page of Swords. Sabi dito ng iyong spirit guides, kailangan talaga marunong kang kumalkal ng mga impormasyon. Okay? Hindi pwedeng stock knowledge lang gagamitin mo. Kailangan mo daw maintindihan na kung meron kang bagong yayakapin, kailangan pag-aralan, kailangan buhisiing mabuti, hindi pwedeng sobra-sobrang confidence, no? Na parang, alam ko na yan, wag mo na ituro sa akin, kaya ko na to. No. We need to improve. We need to make sure na nag-level up ang knowledge mo, ang skills mo, para talagang totally mag-grasp mo yung success dito. Okay? Kaya kung balak mo mag-aral ulit or mag-tutorial sa YouTube, mag-seminar, workshop, training, gawin mo para mapabuti itong tinatrabaho mong ito at makuha mo talaga yung maganda at stable na bunga dyan. Para hindi ka na bumalik sa pagkadusa at pagkalugmok na ito. Okay? Importante yan. So be humble this time, Leo. Pag alam mong kailangan aralin. Huwag kang medyo, I don't know why, huwag ka daw ma-pride in acknowledging na kailangan ko pang matuto. Kailangan mo maging aware sa iyong sarili at buksan ang puso at isip sa mga bagong bagay. Okay? Page of Swords. The Eight of Wands. Yes, talaga namang merong quick move dito na kailangan mong gawin. Nakita ko may darating sa iyong magandang balita na parang, huy Leo, kailangan gawin to. Huy Leo, ganito dapat ang gawin. Ikaw naman, di ko na kayang asikasuhin yan. Di ko na kailangan pag-aralan pa yan. Kaya ko na yan. Sometimes, yung mga ganong desisyon na mabilis, nagpapaantala sa iyo eh. So ngayon, dahan-dahan lang, relax, buting-tingin mo, aralin mo, para alam mo yung gagawin mo. Hindi kailangan siyang gawin ng paspasan. Okay? Ang kailangan dito ay detail-oriented ka. Para lahat ng malaboy lilinaw, para lahat ng hinahanap ay mahanap, at lahat ng hindi sigurado ay maging sigurado. Armasan mo ang sarili mo ng information para kung ano man yung bilis ng dating ng mga blessing, kayang-kaya mo siyang panghawakan. Okay? Sabi dito, mag-focus ka. Focus para hindi ka malingat at para alam mo yung gagawin mo. Okay? In your challenge, meron kang find wholeness and feathered omens. Sabi dito, buwagin na natin yung mga ilusyon, yung mga hindi totoo, yung mga bagay na akala mo maganda, hindi pala, akala mo perfect, hindi pala, akala mo mabait siya, pero hindi pala, akala mo mahal ko tong bagay na ito, hindi pala. So kung ano yung mga ilusyon, yung mga maling hinala or tamang hinala or maling akala, kailangan buwagin na yan. And always mong kapitan ang iyong realidad. Okay? Find wholeness. Sabi dito, i-accept mo lahat ng kabuuan sa buhay mo. Pangit, maganda, kinakahiya, kinakatakot, lahat ng nililihim, lahat yan pagkatao mo. So kapag tinatanggap mo kung sino ka talaga, madali mong hanapin kung ano yung para sa'yo. Kaya ka naliligaw ngayon kasi hindi mo talaga alam kung sino ka or kung ano ba talaga ang pangarap mo eh. Pero kapag you already accepted who you are, head to foot, di ba? Malalaman mo na agad kung ano yung para sa'yo. Ito yung gusto ko talaga. Ito yung pangarap ko talaga. At hindi ka na malilito. Kasi tanggap mo na yung buong pagkatao mo. Okay? In your challenge, meron kang the star card. Sabi dito, nawawalan ka na ng pag-asa. Ramdam ko dito yung kawalan ng amor, kawalan ng diskarte, feeling mo wala nang mangyayari, feeling mo habang buhay na lang ako dito, at you don't know now what to do. Ligaw na ligaw ka na sa mga ginagawa mo. You feel so lost. You feel so empty. You feel so defeated. Pero sabi dito bilang paalala sa'yo, do not lose hope. May surpresang paparating sa mga pinaghihirapan mo. Kumbaga, merong patutunguhan lahat ng pawis, pagod, puyat, dedikasyon, at sakripisyo. Okay? So do not lose those hope. Paangatin mo ang sarili mo, lumaban ka pa, give your all, continue watering that dream, continue watering that prayer, kasi paparating na siya para sa'yo. Okay? Kailangan mo yan, tibayan mo ang loob mo, kaya mo pa to. Okay? Star cards being clarified by
You have the Sun card. Yes, sobrang ano mo na, pessimistic mo na. Parang lahat ng ginagawa mo, iniisip mo agad talo ka na. Puro nega na yung nasa isip mo. Wala ka ng enerhiyang lumaban pa or hanapin pa yung good outcome dito. Lahat bad na yung nakikita mo, no? Parang feeling mo wala na mangyayari siguro. Ayoko na, ayoko na. Pero sabi dito, paliwanagin mo ang isip mo, ha? Learn to be hopeful, optimistic, think positive outcome. Kung kaya mong isipin yung negative, kayang-kaya mo ring isipin yung positive. Kaya doon ka kumapit sa mga positive mong pananaw at outcome na naiisip mo. At doon, unti-unting mabubuhay ang pag-asa para abutin yung pangarap at i-enjoy yung buhay. Okay? Do not lose hope. Meron pa ito. Kaya be hopeful, be a positive thinker, no? Dahil ma-attract mo yan eh. Kapag negative ang iniisip mo, negative din darating. Kapag positive ang iniisip mo, positive din ang darating. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang vast vistas, expand your horizon. Palawakin mong isip mo. Hindi pwedeng nakakulong lang sa limitadong galawan. Kailangan mas maintindihan mo ang lahat-lahat. So, open your eyes, no? Be aware of your surroundings para alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin, mga pinto ang pwede mo pang pasukin, mga options sa buhay mo, mga ganyan. Okay? Time for healing, connecting, mending, and releasing. Crossing bridges. Yes, panahon na talaga para tumulay ka sa mga bagong bagay. Panahon na para bumangon, maghilom, kumonekta, lumabas, at umalagpas laban sa mga problema mo. Okay? Time na for you to move and reach the next destination. Okay? Ito ka, the Ten of Swords in your fortune. Panahon na para bumangon. Tapos na yung paghihirap mo. Tapos na yung pagdurusa mo. Ito na yung simula ng pagbangon mo na, Leo. Okay? Kaya kung sobra kang pagod na pagod sa mga ginawa mo before at parang feeling mo puro kakasawi ang palad, parang feeling mo nothing is happening, ending na ito. Sisibol na ang araw sa buhay mo. Tingnan mo yan, parang sunrise, di ba? After dilim, may possible na araw, bukang liwayway. Ito na yung start for you. So may sinag na ang araw sa buhay mo. Kaya meron ng paparating ng mga magandang balita na dapat mo yakapin. Kaya sabi dito, wag mo nang indahin pa yung nangyari in the past. Learn to move on. Learn to heal from what happened para makabangon ka na. Wag mo na daw indahin pa yon at wag mo laging isipin na victim ka. No. Ikaw ang champion ng buhay mo kaya pilitin mo laging lumaban, humakbang, tumayo at kunin yung mga pagkakataon na para sa'yo this time. Okay? The Ten of Swords being clarified by dalawa, kunin natin. The Six of Pentacles, yes, talaga meron ka makukubra na magandang balita or magandang blessing na magpapabago sa buhay mo this time. So either meron mag-aalok sa'yo ng trabaho or meron magbibigay sa'yo ng pera, baka kapatid mo to or kamag-anak or friend, papautangin ka halimbawa para makapagsimula ka or baka may magbabayad sa'yo ng utang para ma-build mo na tong new life mo, no? Kung ano naman tong new blessing na darating sa'yo, maaring new door, kunin mo siya, ibangon mo ang sarili mo, yakapin mo ito, your life will change definitely. Okay? Ito na yung chance mo para baguhin ang kapalaran mo. Kaya kunin mo yung chance, kunin mo yung pagkakataon, and don't waste the opportunity. Ito na yung chance mo para kumubra ng ikakabangon mo. Okay? Good luck and congrats po. I-claim mo to para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang take time to breathe out. Sabi ko nga sa inyo, pahinga, larga, magbakasyon, learn to isolate muna yourself para makapagpahinga ang isip, puso, damdamin. So kung kinakailangan mo yun, go push. Para pagbalik mo, alam mo na yung gagawin mo. Okay? You also have a personal issue reaches resolution. Talaga namang ending na of toughness. Lahat ng pagkabigat or paghihirap, tapos na daw yan, reaches na a resolution for you. Kino-confirm nito. Congrats po. In your divine messages, meron kang Ace of Cups. Sabi dito, panahon na for you to accept new beginning, to accept new life, to accept new opportunity. Panahon na para mapuno at mag-overflow iyang cup mo na yan, papasukin mo yung bagong blessing na kaloob sa'yo ni God. Siyempre nakakatakot yan, nakaka-overwhelm, nakaka-pressure, I understand. Pero labanan mo yung mga takot mo, labanan mo yung overthinking mo para ma-appreciate mo yung blessing na dulot ng bagong biyayang ito. Okay?
So, follow your heart. Alam ng puso mo kung gaano mo dapat pahalagahan yan at kung gaano mo dapat asikasuhin tong bagay na ito. Kaya, narinig ko dito, wag mo masyadong dibdibin. Gawin mo lang yung kaya mong gawin. Okay na yun. Okay? Ace of Cups. The Devil card, yes. Marami kang mga takot, marami kang alinlangan na, kaya ko ba to? Am I deserving of this? Baka matalo ako, baka mag-fail lang ako, baka ma-reject ako, baka naman mamaya maging loser lang ako dyan. No? Kung kaya mong isipin yung mga nega, dapat kaya mo ring isipin yung magandang dulot ng bagong bagay na ito. So, lusawin mo sa isip mo lahat ng negative energy, lahat ng pumipigil sa'yo, maaring lover mo to o kaya magulang, kapatid, kung kinakadena kanila para tanggapin tong bagong bagay na ito, ipaunawa mo sa kanila na talagang importante ito. So, pakawalain mo ang sarili mo sa kadena para totally mayakap mo tong bagong happy, happy, happy blessing for you. Okay? Congrats po and good luck. In your outcome, meron kang ladder, climbing towards success. Wow, paangat ka na daw. Pinaghirapan mo to, no? So, congrats, you are climbing to your success. Claim it will be yours. Another message, older woman, meron daw pong matandang babae sa buhay mo, maaaring nanay, lola, or older person sa iyong trabaho. May concern daw sa kanya, kausapin mo daw po. You also have dog, protection from a powerful friend. Wow, meron daw po kayong protection mula sa isang kaibigan, kaya okay ka, relax ka, everything will be fine. You also have bat, take care, enemies are working against you. Sabi dito, kailangan talaga tayo ay practical, matyaga, hands-on. Kung ano yung kinakailangan na impormasyon, kailangan may balakan yan, no? Para kung ano man na mag-arise sa mga problema, meron kang pantapal na solusyon agad-agad. Okay? Importante yan. So, ang outcome ni Leo for March 9 to 15, the 8 of Swords. Sabi dito, lalaya ka na sa stuck energy mo. Akala mo wala ka ng paggalaw, no? Akala mo walang nangyayari, biglang boom. Yung hard work mo, nagkaroon ng magandang sorpresa at nakalaya ka na sa hirap na yan. Akala mo forever ka dyan nakalugmok, no? Na parang hirap na hirap, pagod na pagod, sawing palad, no? Pero hindi. May solusyon, may paraan para makawala ka sa limitadong mundo na yan at maabot mo na yung success mo. Ang kailangan mo dito talaga, Leo, tanggapin yung mga oportunidad na naghihintay para sa'yo. Grab it. Take it. Pilitin mong bumangon ng sarili at yan talaga yung magpapabago sa buhay mo. Kung lagi mo daw iniisip na mahina ka at hindi mo kaya, talagang walang mangyayari. So now, labanan mo yung mga stuck energy na yan. Huwag ka na mag-self-sabotage. Huwag ka na mag-entertain ng negative self-talk and move with so much positivity. Kayang-kaya mo yan. Lagi mo isipin, kaya ko to, ilalaban ko to, panalo ko dito, kung ano man tong problemang to, kayang-kaya ko tong lagpasan, I will win this fight. Okay? Eight of Swords being clarified by the Four of Cups. Yes, nakita ko dito, talagang wala ka ng pag-asa before, no? Talagang iniisip mo na, wala na siguro yun, stuck na ako dito, wala na akong pag-asa, ito na yung ending ko. Biglang boom, may dumating na pang-apat na cup, ibig sabihin, may binibigay sa yung opportunity si God. At sobrang sorpresa ka, no? Surprised ka sa pagdating ito. Hindi mo akalaing meron pa palang bago, no? So your sorpresa na yan, yakapin mo, wag mong sayangin, wag mo isipin na hindi mo kaya. The fact na sa'yo binigay, ibig sabihin, ikaw talaga ang kayang gumawa nito. Yun na lang isipin mo. Para lumakas ang loob mo, mailaban ito, mawala lahat ng duda, at magkaroon ka ng tapang na suungin itong new journey na to. May darating na bagong biyaya. Kunin, huwag katakutan, at face the challenge, face the obstacle, malalagpasan mo ito, kayang-kaya mo ito. Destined mo tong makuha, ikaw lang ang may kayang gawin to in your life. Okay? So, doon pa lang dapat tumapang ka na at masigasig ka na at ma-excite ka na. So Leo, ito po ang inyong March 9 to 15. You're on the path talaga of abundance and stability. Kaya congrats and good luck po. Saan po kayo naka-resonate? Comment down below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Leo today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.